Amen, amen, amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Powerful worship. Palakpakan natin ang worship team. No, pati ang nag-exhort. Amen, si Tita Inday. Amen. I'm so happy na ang ating mga men and women ginagamit mightily, powerfully ng ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Sige, I wanna invite everyone to settle down. Get the best seat for you. And let's honor God sa pakikinig ng salita niya. God wants our full attention. Sabi mo nga sa katabi mo, full attention. Diba? God wants you to really grasp. Napakahalaga po ng pag-uusapan natin today. And personally, I am so excited. Thank you, Jesus. Tatayo po tayong lahat. Amen. Turn to your neighbor. Sabihin mo, masaya ako, katabi kita. Yeah, let's fill this seat. Dito pa sa harapan. Magandang nasa harapan kayo. Huwag kayong matakot sa harap. Andito ang power ni Lord. Pari nasa likod, pareho lang. Okay. Pero ang maganda ay front seat ka sa pwedeng gawin ng Panginoon. Amen. Let's pray first. Lord, we are falling in love with you, Lord. Weekly, God. Yung aming love sa'yo, Panginoon, ay patindi na patindi, palupit ng palupit. The more we know you, Lord, the more that we are falling in love with you. And today, God, we want more. We want more of you, God. We want to know you deeply. We want to have a revelation of who you really are, Lord. So that our lives, God, can honor you, Lord. Our lives can be transformed. Gumalaw ka sa amin. Lahat ng galaw ng kalaban sa lugar na ito ay winawaksiko. Tinatawag ko mga anghel, palibutan kami. Ang iyong walls of fire, Lord God. Palibutan ang lugar na ito. Hindi magtatagumpay ang galaw ng demonyo. Bagkus ito'y katapusan na sa aming mga buhay. Gumalaw ka sa amin. Bagamat madami kami sa lugar na to, may mga ilang online din. Gagalaw ka. We will see your power, Lord. We will witness the hand of Jesus today. We invite you, our Lord, our Savior, to work in our midst. In Jesus' name, everybody say, Amen. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoong Hesukristo. Can you shout Jesus? Can you shout Jesus? Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayong lahat. Open your Bibles. Do you have Bibles with you? It's so great, na meron po kayong Biblia. Ako po, I suggest that you graduate from using cellphone, sa pagbabasa, Alam ko may mga apps na ng Biblia ngayon, but I highly suggest, to buy your own Bibles. Get your pens, notebooks, write down ang mga revelation ng Panginoon sa atin linggo-linggo. Sino rito, yung nababago siya ng Panginoon linggo-linggo? Naku, parang hindi. Sino rito nababago ng Panginoon linggo-linggo? Amen. At alam niyo, maganda, ang pagbabago daw talaga ay hindi lang daw sa pakikinig. Ang pagbabago ay sa pag-a-apply ng salita ng Diyos. And so today, I'm so excited. Mamaya baka kwento ko, but I witnessed the power of God in my life. God healed me this week physically. Amen. Pero mamaya po, I will share that to you. Paalala ninyo, sana hindi ko makalimutan. But sabi ko, Lord, I pray that you manifest today, that you're gonna heal sicknesses today. You're gonna deliver us from the hands of Satan, from, the works of the enemy. Sino naniniwala, God's gonna work today?
Amen. But depende po yan sa inyong faith sa Panginoon. And I hope that our topic for today will build your faith. Now open your Bibles to Matthew 16:13 to 20. Matthew 16:13 to 20. So, I will read sa NIV version, bagamat ang Bible ko po ay NLT, no? Sige, basahin po natin sa screen, NIV version, no? Okay, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, Jeremiah or one of the prophets." "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Amen. So we're gonna continue with our series. I know that Holy Week is done already, but ako po ay grabe sumasabog pa sa revelasyon patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, and I cannot help but to preach about Him. Amen. And so, pag-usapan po natin itong binasa po natin, no? Pero bago po natin pag-usapan yung tanong, because my title for this afternoon is, "Sino ako para sa'yo?" One question that changed everything. No, there is this one question na kapag nasagot mo, will change everything. Pero bago po natin pag-usapan tong tanong na yan, pumunta muna tayo sa setting, saan tinanong yung tanong, yun muna. No, saan ba tinanong yung tanong? Okay? Na magbabago ng ating buhay, no? And so, para maintindihan po ninyo yung setup, yung background, kung saan tinanong ito ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples, no, ang Caesarea Philippi po, kung saan niya tinanong, kay yung tanong na ito ay 25 miles north of the Sea of Galilee. So sila po ay naglakbay pa 25 miles just for Jesus, no, to ask this question. Now, pag sinabi po natin si Caesarea Philippi, hindi po ito holy site. Hindi po ito Jerusalem. Hindi po ito temple. Hindi po ito synagogue. Okay? Ang Caesarea Philippi po ay ang pinaka-ungodly na city sa buong Israel. Okay? Meron po siyang resort, beautiful yung lugar, scenic, may falls, surrounded po ito ng falls, no, and mountains, pero meron po siyang madilim na side. No, bakit? Kasi yung original name ng Caesarea Philippi, ang original name was Panias, no? Name after Pan. Sabi mo nga Pan. At ang ibig sabihin ng Pan ay Greek god ng wild sexuality and fertility. At sinisimbolize, no, ang Diyos ng si Pan, no, ng para half man, half goat. And Pan is called the god of chaos, lust, and
everything unholy. Basta lahat ng madudumi, lahat ng ng malalaswa, lahat ng gulo, it is, it is named, after Pan. So Pan is the God of all unholy. Everything unholy. Everything, na malalaswa. Everything na magugulo. And definitely, ang worshipers niya, anong i-expect ninyo? Ayoko nang i-detalye. No, pero kung sino ang sinasamba mo, yung ka magiging. Tama po ba? And so, what can you expect? And so, let's continue, no? Ang Caesarea Philippi po ay may malaking cliff. No, may malaking cliff, at cave. No, cliff at cave, isang shrine na ang tawag po sa lugar na yon ay Gates of Hades. Yun po ang tawag. Sabihin nyo nga, Gates of Hades. So literally, cave siya, na kapag daw pumasok ka doon, naniniwala na doon nagbubukas ang lupa patungo sa underworld. Hindi natin alam na yung context nito talaga, Bakit na tinawag na Gates of Hades? Pero yun ang paniniwala nila, na doon humihinga ang kamatayan. So, para siyang, ano tawag doon? Ay gate. Ang Tagalog ng gate? Ang hirap, Ha? Trangkahan ng kamatayan ng Hades. At hindi lang yon. Hindi lang po yon. Si Herod the Great ay nagtayo ng temple din doon sa Caesarea Philippi para sambahin si Caesar Augustus, isang Roman emperor na pagkamatay niya, diniklara nilang Diyos. Ang title niya sa buong Roman Empire ay Divi Filius, or the Son of God. Dapat maliit na son niya na. Okay. Tinawag lang nila. So, ibig sabihin, sa picture natin, ang scene is nandun si Pan, yung sex god. Nandun si Caesar, yung political god. Nandun din yung Gates of Hades, na literal na pintuan ng kamatayan. And so just imagine, this is where Jesus asked the most important question in the history of the universe. This is the most important question. Bakit dito niya tinanong sa kanyang mga disciples? Bakit hindi na lang sa templo? Bakit hindi sa synagogue? Hindi kung saan mas komportable or hindi kung saan mas religious yung lugar o malinis naman kahit papaano yung lugar. 'Di ba? Bakit doon niya tinanong tong tanong na ito? Why? Tanong mo sa akin, bakit? Because the revelation of who Jesus is must be declared not just inside the safety of the church, pero lalong-lalo na sa pinakamadilim na lugar, sa pinaka-broken na lugar, pinaka-godless na lugar. At kailangan yung faith nyo sa Kanya, ma-apply nyo dun sa lugar na yon. Lalo sa lugar na yon, hindi sa loob ng simbahan. At yung confession mo o yung sagot mo sa tanong ni Christ, kailangan mag-survive sa mga lugar na pinakamadumi. Ang pinili ng Diyos na lugar ay hindi comfortable, hindi religious location, pambihira. Pumili siya ng isang lugar kung saan, diba, alam natin na grabe ang galaw ng kalaban. Tingin mabuti sa akin. Dapat mabuhay ang iyong pananampalataya kahit nasa gitna ka ng pinaka-dark na lugar sa iyong buhay. You must be able to confess who Jesus is in the darkest, season of your life, in the darkest moment in your life, in the darkest place in your life. At ito po ang tanong niya. Ang tanong niya, bumiyahe pa sila
para tanungin itong $1,000,000 question na ito. Nga pala ha, ang sagot mo sa tanong na ito ay magdedetermine ng kaligtasan mo at magdedetermine ng pagbabago mo at ng galaw ng Diyos sa buhay mo. Importante pong itong tanong na ito. And I wanna highlight this because this is pivotal. This text, Matthew 16, is pivotal. You know, you must be able to highlight this in your Bible. That this is gonna, this is gonna change everything. And the question is this. The question is, who do you say I am? Hello? May tanong ako sa inyo muna. Bago natin to pag-usapan palalo. Kung may nagtanong sa'yo, lumapit sa'yo, okay, at nagtanong sa'yo, who Jesus is, ano ang isasagot mo? Sino ba si Jesus? Ano ang isasagot mo? Curious lang ako Ano sasagot mo? Ang iba kasi, ang sagot is, moral teacher yan. Healer yan. Historical figure yan. Hello? Some of you, lumaking religious, na bata ka palang uma-attend ka na ng Sunday school. Ako yon. And pwede mong sagutin na, He's the Son of God. But it would feel like, para ka nagre-recite lang ng isang statement than really confessing it in your heart. Na alam mo lang, pero hindi siya katotohanan at buhay sa buhay mo. O may mga ilang tinanong ka, sino si Jesus? Dahil bago ka dito, kakaate mo lang, may nag-invite sa'yo. And out of curiosity at pinagdadaanan mo, dahil ang gulo na ng buhay mo, ikaw rin ay namamag-asang may sumagot din dun sa tanong na yan kasi hindi mo rin alam yung sagot. Hello? And so in Matthew 16:13, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, Who do people say the Son of Man is? So inunaw niya muna itong tanong na to. Ano yung sinasabi nila patungkol sa akin? Ano yung naririnig ninyo? Nababasa niyo ba yung comment section? Ano yung sinasabi ng comment section patungkol sa akin? Nanonood ba kayo ng YouTube? Ano yung sinasabi nila patungkol sa akin? So si Jesus mismo ay nag-initiate ng tanong na ito. Siya mismo gusto niyang malaman kung ano yung palagay ng tao sa kanya. And so, ang sagot ng mga disciples niya, Teacher, yung iba sabi si John the Baptist ka. Hello? Yung iba sabi si John the Baptist ka. Sabi, ikaw daw ay parang si Elijah. Still others sabi, si Jeremiah ka siguro or, like the other prophets. No? So, ibig sabihin, pagkatapos marinig, yung mga sagot ng disciples niya na sinasabi ng mga tao na palagay nila kung sino si Christ, pinersonal na ni Jesus. So, sabi niya, ano sinasabi nila patungkol sa akin? Kay John the Baptist, Elijah, Jeremiah, or isa. Parang katulad lang ng mga propeta sa Old Testament. And then, ginawa niya, he turned it personal. And then he asked, but you, who do you say I am? Hello? At ang tanong na yan until now ay nakabitin pa rin. Kasi gusto pa rin itanong ni Christ sa'yo kung sino ba talaga siya para sa'yo. Hindi yung sinabi ng simbahan. Hindi yung sinabi ni Rev Faithy. Hindi lang yung tinuro ng magulang mo. Hindi lang yung sinasabi ng libro. Hindi lang yung sinasabi ng mga teachers ninyo sa School of Discipleship. Ako, sino ba ako para sa'yo? At ang tanong na yan, pag nasagot mo, ang magde-define ng buong buhay mo. Tinatanong siya ngayon ni Kristo. Paano mo siya sasagutin?
Ano ang sagot mo? You know, I tell you, ang kaligtasan po, bagamat tayo po ay nandito sama-sama, nagtutulungan, no, para sa ating kaligtasan, no, ang salvation po is personal. Hello? Ako nandito to guide you, may mga coaches, mentors kayo to guide you, may mga churchmates kayo to help you, but at the end of the day, it doesn't matter kung ano sinasabi nila patungkol kay Kristo. Sana natulungan ka nila, pero at the end of the day, no, ano o sino sa palagay mo si Kristo? Who do you say I am? And Jesus is asking you that. At yan ang magde-define ng buhay mo. 3 bagay po ang pwedeng mangyari kapag nasagot po natin ito ng tama. Amen. 4 na bagay po pala. Are you excited? First is this, establish muna natin that the revelation, of who Christ is comes from heaven, not from here. And so in Matthew 16:13, ganito nagsimula, who do people say the Son of Man is? Sumagot ang disciples, John the Baptist, others say Elijah, some say Jeremiah or one of the prophets. Magagandang sagot. Honorable na mga tao ang nabanggit. Lahat sila propeta. Lahat sila tinawag ng Diyos. Tama po ba? Lahat sila may kwento na mapapawaw ka. At ito mapapansin natin, lahat ng sagot ng crowd ay tungkol sa isang tao na sent from God. Wala ni isa ang nakakita na siya ay anak ng Diyos. O siya mismo ay Diyos. Ganyan din ngayon. No? Na pwedeng ang pagkakakilala nila kay Kristo ay moral teacher lang, inspirational figure lang, good man, revolutionary. No, lahat tama pero kulang. Kasi ang tanong ni Jesus ay hindi yung ano yung ginawa ko, hindi eh. Yung tanong niya kasi sino ako para sa kanila at sino ako para sa iyo. And so tinanong niya straight, so kayo. Sabi niya sa isip niya, wrong answers. Kayo, baka matumpok nyo. Kayo, baka masagot ninyo ng tama. Kasi lahat ng sagot nila na akala nila ako ay mali. So kayo, who do you say I am? Dito na. Hello? Hindi na ito yung, ano yung sinabi ng iba? Ikaw na to. Singular, personal. At si Simon, na lagi nagsasalita, si Simon na impulsive, si Simon na madalas nagkakamali, siya yung sumagot. In Matthew 16:16, sabi niya, ako po, gusto kong sagutin. Ang sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Tama kaya yung sagot? Una, sabi niya, you are the Christ. Kristos, ikaw ang Messiah na matagal na naming hinihintay. The Anointed One. Ang hinihintay ng buong Israel sa loob ng daan-daang taon. Ikaw yung hinihintay ng mga propeta sa Old Testament. At hindi ka lang propeta. Ikaw ang katuparan ng pangako ng Diyos. Palakpakan nga muna natin saglit yun. Sabi niya, you are the Christ. And then, hindi siya panatapos doon. Tinuloy niya. Pangalawa, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos that makes Him God as well. Alam mo, naintindihan ko na kung bakit napaka-epektibo ng lugar eh. Kasi napapalibutan sila ng mga Diyos na patay. Si Pan patay, si Caesar patay, lahat patay, mga stone idols, mga historical figures na lang, mga myths na lang. Pero si Peter, nung dineclare niya, sabi niya, ikaw ang anak
ng buhay na Diyos sa harapan ng Hades. Sa lugar ng kamatayan, nagpahayag siya ng buhay. At ano yung buhay? Na si Kristo ang anak ng buhay na Diyos. And we can see here that Simon had a revelation. And the revelation comes from heaven. In Matthew 16:17, ito po ang sagot ni Christ. Yung sinabing, mali. Sabi niya, "Blessed are you, Simon, son of Jonah. For flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven." Unang-una is this: the revelation of who Christ is will come from God. Not from here. Hindi siya yung revelation na ito hindi flesh and blood ang nag-reveal. Hindi lang po ito galing sa 3 taon na lumakad si Simon kasama si Christ. Hindi lang ito nanggaling sa lahat na nakita ni Peter. Hindi lang po ito nanggaling sa kahit anong seminary na inatinan niya. Wala nga siyang inatinan. Pero yung rabbi niya, imagine mo, the Christ. Sa totoo lang po, in Matthew 16, makikita niyo po, prior Matthew 16, nakakatuwa. Kasi si Simon, na-witness niya na si Jesus nag-multiply ng bread at ng fish. Hello? Nakita niya mga sakit na gumaling. Nakita niya mga demonyo na pinalayas. Nakita niya yung bagyo na tumahimik. Naglakad pa nga siya sa tubig eh. Naglakad si Peter sa tubig, pero nalunod din nung nag-doubt. Pero sabi niya, astig! Si Christ lumalakad sa dagat. Ako, nung sabi niya, sige come, lumakad din ako sa dagat. Nakita niya yung authority ni Christ over nature, authority ni Christ over, nakalimutan niyo na agad, yung over human body, no? Nakita niyang authority ni Christ over provision, over demons, and later, nung dineclare niya, hindi niya pa nakikita ang authority ni Christ over death. Or I think, na-witness na rin niya, na si Jesus ay bumuhay ng isang bata, no? So, yeah. So, nakita niya lahat ng kayang gawin ni Christ. But I want to tell you, this was God opening His eyes. Hindi lang po ito logos, pero rema. Hindi lang po ito nabasa, hindi lang po niya ito na-witness. Nagkaroon siya ng revelation. Alam mo, may dalawang paraan po para makilala mo si Jesus. Una, ay ang tinatawag natin information. Tasa kami na nandito pa. Unang-una is information. Ibig sabihin, alam mo kwento, lumaki ka sa simbahan, natapos mo School of Discipleship, nakapag-Bible School ka pa nga eh. Alam mo theology, pero trivia lang para sa'yo. Parang history lesson lang, information. Pero pangalawa, na paraan na pag alam mo kung sino si Jesus is through revelation. Tasa kami na gusto magkaroon ng revelation. Na alam mo yung facts, alam mo yung information, but something alam mo. Na nireveal sa'yo ng Diyos na hindi lang yan historical fact, totoo yan. And I believe na nandito kayo ngayon, hindi lang dahil sa information. Nandito kayo ngayon dahil sa revelation. Ibang klase po ang revelation kasi hindi mo lang alam ang kwento, pero ang Diyos mismo, through the Holy Spirit, open your eyes. That you were able to call upon the name of Jesus. Hindi mo lang narinig yung storya na encounter mo. May pagkakaiba kasi yung nagbasa ka ng book about falling in love. Iba rin yung na-in love ka. Magkaiba yun. Oh,
It's good to fall in love maybe, no, in the future. Maranasan ko itong sinasabi ng libro. Pero iba yung ikaw mismo, naranasan mo na ma-in love. Parang ganito yan, nag-aaral ka patungkol sa karagatan. No, nababasa mo sa libro yung dagat, no? Yung how majestic the ocean is, no, versus ikaw mismo nasa harapan ka ng Boracay at overwhelmed ka sa, 'di ba, sa nakikita mo kasi talagang hindi lang information, nakikita mo talaga right before your very eyes. Ang information galing sa tao, pero ang revelation galing sa Diyos. And kaya tayo na born again is hindi dahil importante yung information, pero na born again tayo dahil yung information naging revelation. Yung information, hindi na lang fact, pero naging totoo sa'yo. Alam nyo po, pwedeng bata ka pa lang hanggang tumanda ka at mamatay, ikaw ay taong church. Memorize mo lahat ng verse sa Bible, pero still wala kang revelation. Still, wala kang moment sa buhay mo na si Kristo ay Diyos. Therefore, siya ang Diyos ng buhay ko. You need to come to that point. That you will see Jesus. That you are the Christ. The Son of the living God. At alam niyo po, yung mga may revelation, yung talagang binibigay yung buhay kay Christ. Yung talaga yung kayang mamatay para kay Kristo. At I tell you, bubuhayin yun ng banal na Espiritu Santo sa'yo. And I pray that you will have a revelation of who Jesus is. Hello? Alam nyo, sa mga kabataan dito, lalo na yung mga alpha, ang inyong mga magulang sobrang dedicated sa Diyos. Pero sana hindi ka lang nandito dahil yung nanay mo nandito. Taas kami ng mga alpha dito. Hindi kasi yung mama ko talagang grabing disciple yan. Syempre, di ba, sasama ka sa church, papagalitan ako niyan eh. This is your moment. This question is for you. Ang tanong na ito ngayon ay para sa iyo. Hindi para sa parents mo. Ma, tinatanong ka, sino daw si Christ para sa iyo? Kung ano yung sagot mo, yun na rin yun. Yun na yung sagot ng pamilya. No. Hey. This question is for you right now. And I pray that you will have a revelation. May mga ilan sa inyo na pinilit ng friend mo dito sa church. Kasi lilibre ka daw niya ng Starbucks pagkatapos nito. Please, ilibre nyo pa rin. Kailangan mangyari pa rin ang pinangako ninyo. But alam nyo, hindi randomly nag-a-arrange si Lord ngayon hindi random na in-arrange ni Lord ang moment na ito. This question is for you. Who do you say I am? Not what your family says. Not what religion says. Para sa'yo, sino si Kristo? At kapag nasagot nyo po yan, no? At kapag hindi na lang information, pero revelation, I tell you, you'll never be the same again. Amen. Sabihin nyo nga, Jesus. 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 Come on, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. So the revelation comes from heaven. Pwede ako nagsasalita, but I just pray that the Holy Spirit will work. Na itong preaching na to will not just be information, but will be a revelation. Wala na po tayong oras. Number 2, the revelation, okay, doesn't just save you. The revelation of who Christ is will not just save you, but I tell you, this will save you, but it will not just save you, it will rename you.
it will change your name. And so when Peter had a revelation, sabi niya, sasagutin ko po yan. Ang bigat ng binitawan ni Simon. You are the Christ, the Son of the living God. And so, tinuloy niya, na sinabi niya na hindi ito galing sa'yo, galing to sa Ama sa langit, ni-reveal sa'yo. And so, what is the result? In Matthew 16:18, sabi niya, and I tell you that you are Peter. From Simon, ngayon sabi niya, I tell you, you are now Peter. And on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ito po ang moment na wag po nating madaliin. Kasi, tinan nyo po hindi na vinalidate ni Jesus ang sagot ni Peter. Hindi lang yung very good palakpakan, galing ni Peter, talino. O ang talino ni Simon. Galing, at hindi Hindi lang niya vinalidate. Pero ang ginawa niya, binago niya ang identity nung nagkaroon ng revelation. Stay with me. Ang pangalan po kasi ni Simon, kay Simon, when you say Simon, it means, at yun ang nagmamanifest sa buhay niya. Simon means what? Impulsive. Sino rito impulsive sa mga desisyon? Kaya lagi nagkakamali. Kaya inconsistent. No, yung action niya, moody. No, unstable. Okay? Pero ang sabi niya, you are Peter. You are now Peter. Because you have a revelation of who I am, pinapalitan ko ngayon ang pangalan mo. Ano ibig sabihin ng Peter? Peter means rock. Taas ang kamay ng gustong palitan ng Panginoon ng pangalan niya. From shaky to the rock. Tama po ba? From pagewang-gewang to stable. Dapat maintindihan niyo kung gaano po ito ka-absurd. Kasi ang pangalan ng taong ito ay Simon na impulsive, nagsasalita bago mag-isip. Lumakad nga siya sa tubig, pero lumubog din kasi nag-doubt. Sayang, di mo pa tinuloy yung faith mo. Nag-doubt eventually. Nag-promise siya, Jesus, I will never deny you. Kasi sinabi na ni Jesus, i-deny mo ako. Hindi. I will never, ever deny you. Tapos dinanay nga niya ng 3 beses si Christ. Nakaputol siya ng tenga ng isang sundalo sa garden dahil sa kanyang impulsiveness. At tumatakbo po ito kapag delikado na ang lahat. Si Simon hindi po bato material. Si Simon ay buhangin material. Sino rito yung ganyan? Na Lord, alam mo, naniniwala ako sa'yo, pero hindi ako naniniwala sa sarili ko Lord, sa totoo, mahal kita, pero alam ko tendencies ko Hindi talaga ako rock. Talagang buhangin ako. Ngayon, pwede akong on fire, pero alam ko baka isang araw, hindi na Kasi ganyan ako lumaki Kaya nga yung mga magulang ko, hindi na naniniwala sa akin kasi alam nila paiba-iba ako. Pero sabi ni Jesus, you are Peter, you are rock. Ito ang pangalan mo. Sobrang layo sa kung sino siya. Alam niyo, tingin mabuti sa akin. Kapag tama, ang revelasyon mo patungkol kay Kristo, magbabago ang identity mo. Do you want your life to be transformed? Your revelation of who Jesus is will change your identity. Di ko alam kung anong identity mo. Flirt? Di ko alam kung anong identity mo. Magnanakaw? Di ko alam kung ano ang identity mo. Sinungaling? Ano tinawag sa'yo ng tao? At ano yung palaging nagmamanifest sa'yo? Sagutin mo sa isip mo. I tell you, your revelation about who Jesus is will change your direction.
it will change your purpose. Ibig sabihin, the changing of name comes after the revelation of who Jesus is. Ibig sabihin, revelation always precedes renaming. Pagka nagka-revelation ka, ang kasunod na nun, papalitan yung pangalan mo, papalitan yung identity mo, papalitan kung sino ka. Kapag nakita mo kung sino ang Diyos, doon magsisimula na i-reveal ni Lord kung anong nakikita niya sa'yo. And it doesn't matter kung ano yung nakikita mo sa sarili mo. Ang importante kung ano nakikita ni Lord. Before po ako tinawag ni Christ, no, I tell you, I am impulsive. Pangalawa, no, kasi may history ako ng talaga naghintay. But I tell you, kung kilala mo ako dati, hindi ako maghihintay. I cannot wait for the right time. And many, many things na kontra sa kung sino ako ngayon. But it doesn't matter kung sino ka ngayon. Ang importante is kung ano nakikita ng Diyos sa'yo bukas. Hindi mo napapalitan ng Diyos ang iyong identity. Hindi mo napapalitan ng Diyos ang iyong behavior, ang iyong attitude, ang iyong direction. I-reveal muna niya kung sino siya. Hello? Because importante, that revelation is powerful enough to transform you. That revelation is powerful enough for your name to be changed. Sabi mo nga sa katabi mo, kapatid, mag-iibang pangalan mo. Mag-iibang identity mo. Kaya pansinin ninyo yung mga na-born again. Paano naging born again nung nagkaroon ng revelation, nung tinanggap si Kristo? At hindi mo na matatanggapin si Kristo kung hindi mo alam kung sino siya. Alam niyo po sa Bible, ganyan ang pattern. Because sa Bible po tayo, hindi ko alam kung ano ba, Tito, yung pagkapangalan mo sa mga anak mo, revelation ba that comes from God? Or parang feel mo lang, tama po ba? Kasi ngayon parang, kasi favorite ko yung artista na yun eh. So yun ang papangalan ko sa anak ko, tama ba? Ako po, ang dami. Yung Matinang Life Retreat, si Pastora Ethel, yung kanyang anak, pinangalan niya na Faithy. At ang dami po na nagpangalan ng pangalan nila, ng anak nila na Faithy. Maybe because, preacher yan, or whatever. No, but sa Bible, kung ano yung pinangalan sa'yo, yun ka magiging. Yun ang prophetic destiny mo. Kaya nga sabi ni Jabez, Lord, palitan mo pangalan ko. Kasi ang ibig sabihin ng pangalan ko, pasakit, at yun talaga yung nangyari sa akin. Kaya po sa Bible, pinapalitan niya. Wala na akong oras. Si Abraham, pinalitan niya to Abraham. Si Jacob, pinalitan niya to Israel. Jacob, deceiver, pinalitan niya to Israel. Ano ibig sabihin ni Israel? The one who wrestles with God, but overcame. And si Simon, pinalitan niya na Peter. When God reveals who He is, He redefines who you are and where you are heading. Magkakaroon ng change ng pangalan at change ng identity at change ng direksyon. Taas ang kamay ng gustong mag-iba yung kanyang direksyon. Yung direksyon mo papuntang impyerno, sino dito gusto ang direksyon na niya papuntang langit? Yung direksyon niya papuntang failure. Sino dito gusto na magkaroon ng, rerouting? Lord, yung direksyon ko, gawin mong direksyon papuntang success. Hello? Kaya importante ma-encounter niyo ang Panginoon. Importante magka-revelation, magka-rema kayo patungkol sa ating Panginoon. Because seeing Him correctly, sabi mo nga kailangan correct. Maganda naman yung prophet. Hindi naman siya masama. Buti nga hindi tinawag na evil. Yun nakakatakot. Pero tinawag naman na prophet. Pero guys, kulang. Kailangan makita mo siya na correct.
Hindi lang siya Diyos, tao siya. Yung iba kasi ganito, tao siya, pero hindi siya Diyos. Incorrect. Yung iba naman, Diyos siya, pero hindi siya tao. Incorrect pa rin. Kailangan correct. At pag nakita mo siya correctly, that will change who you will become. Hello? But ito po ang good news. No, ito po ang good news. Hindi naman automatic. Okay? Because si Christ, no, He is speaking identity before manifestation. Nung dineclare niya naman kay Peter na ikaw si Peter, hindi naman automatic, perfect. Hello? Hindi ka naman niya papangalanan based kung nasan ka. Pwedeng malayo ka pa dun sa pangalan mo. Pero papangalanan ka niya based sa pupuntahan mo. And as you continue to dive in, as you continue to really, kaya sabi nga ni Paul, lahat garbage compared to the surpassing knowledge, the surpassing, ang tawag dyan, di ba, grace of knowing you. Doon ka patuloy na mababago hanggang sa yung tinawag niya sa'yo, finally makikita mo nang ikaw talaga yon. Sabi mo nga sa katabi mo, be patient with yourself. Tinawag kang strong, pero bakit Lord ang hina-hina ko? Ngayon mahina ka, pero pa-strong ka na. Lord, tinawag akong leader, pero ba't insecure pa rin ako? Insecure ka ngayon, pero magiging secured leader ka, papunta ka na doon. Tinawag akong pure ni Lord, pero ba't struggling pa rin ako? O good news, struggling ka ngayon, pero papunta ka na doon. Welcome to the gap. Yung gap na sinabi ni Lord, ito ka, pero hindi mo pa yun napupuntahan. Tinawag kang Peter kahit Simon ka pa, kasi sabi ni Lord, dun ka pupunta. And pagkatapos noon, palagi lang tinatawag ni Christ at ng mga disciples niya, si Simon na Peter. But I want to emphasize this. Taas kami na excited. Sino rito naiintindihan ako? Come on, taas sa kamay, iwagayway. Who wants more? Do you want more? I want to emphasize this before I move on. That may times na natawag ulit ni Christ na Simon si Peter. Because after that, they were used to calling Simon Peter. But isang araw, fast forward, Last Supper, sinabi ni Jesus isang bagay na hindi inaasahan ni Peter. Sabi niya in Luke 22:31-32, sabi niya, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as a wheat. Okay, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. Before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. So napansin nyo, hindi na tinawag na Peter. Tinawag na Simon. Gusto ko lang tayo i-emphasize. Nagkamali ba si Jesus? Nakalimutan lang ba niya, ay nga pala, ang pangalan mo, Peter pala, hindi pala Simon. Remember na si Jesus ang pinaka-precise na communicator, na hindi siya magkakamali sa mga salita niya. Hindi siya katulad ko, na siguro naririnig niyo ako, may mga words na rin akong mali, pero alam niyo na rin yun. Binibigyan niyo na lang ako ng grace. May mali ako na babanggit. At bisa namamali ko yung mga pangalan ninyo. Pero si Jesus po hindi namamali. And so nagkaroon ng shift mula Peter patungong Simon. Sabi niya, Simon, Simon, I wanna tell you, bago tumilaok na 3 beses ang manok, i-deny mo ako. Because again, si Jesus, tinatawag ka according to your calling. But minsan tatawagin ka sa dati mong pangalan to confront your current condition. And nangyari nga na yung Simon, hindi yung Peter, yung Simon version ni Peter, ay pinagkanulo nga si Christ 3 beses. And because of that, Simon was devastated. He wept bitterly.
He wept bitterly. Sabi niya, anong nagawa ko? Hindi ko intensyon na pagkanulo ko nga ang aking Panginoong Jesucristo. Pero hindi na wala yung revelation niya. Alam niya na si Kristo ay ang anak ng Diyos, ang Messiah. And so, nung si Jesus, fast forward, sa resurrection ni Jesus, binalikan siya ni Jesus. No? Nagkaroon sila ng one-on-one at dito po, tinawag pa rin siya sa pangalan niya na Simon. Kaysa dati niyang pangalan. At sabi in John 21:15, Simon, son of John, do you love me? Simon ulit, hindi Peter. 3 beses tinanong, katumpas nung 3 denial. 3 denial, pinagkanulo. Tinapatan ni Lord, do you love me? Do you love me? Do you love me? Hello? So sabi niya, okay. Kung mahal mo, sinagot din, yes, I love you, I love you, I love you. Then kung mahal mo ako, feed my lambs, feed my sheep, feed my sheep. Para sinasabi ni Jesus, Simon, hindi ka si Simon, ikaw si Peter. And this is your calling. Feed my lamb, feed my sheep, tend my sheep. Hindi siya iniwan sa pagiging Simon, pero kailangan tawagin yung Peter para ibalik siya sa prophetic name niya. Hindi kinancel ni Jesus si Peter after he acted like Simon. But he called out Simon to bring him back to Peter. And may mga moment sa buhay mo na sandali parang bumabalik ako sa dati. Huwag po kayo mag-backslide. I-restore ka ni Jesus. Kasi yung relationship niya sa'yo hindi based sa performance mo. Yung relationship niya sa'yo based sa pag-ibig niya sa'yo. At kung sinabi niyang ikaw to, yang ka mangyayari, yang ka magiging, nag-fail ka man, kumapit ka at maniwala, i-restore ka niya ulit. And I tell you, alam niyo po ending ni Peter? Hindi nga talaga siya forever naging Simon. Throughout his life, naging Peter talaga siya. Naging the rock in which the church is built. He preached, first preaching niya, 3,000 crowd. Lahat yun naligtas. Nagpagaling ng may sakit. Hindi na takot sa persecution. Hindi na siya pagewang. Sino dito excited sa future self niya? Na yung parang dating pagewang-gewang, hey, darating ka rin sa panahon na hindi ka na pagewang-gewang. Ang sagot, revelation. Ako walang kausap. Ano po nangyari? Sumulat pa ng gospel, naging pillar ng church. Siya yung nagpatatag at naging leader talaga ng mga disciples ni Christ. Hindi umatras, even sa kamatayan, hindi niya dininay si Christ. Namatay siya para kay Kristo. Hindi na muling nakita o wala ng trace. Kahit sa kilikili niya o sa ilong niya, wala ng trace ni Simon. Taasa kami ng gusto niyan. Tinan mo yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo, hindi pa pero malapit na. Sige, tinan mo yung katabi mo, hindi pa pero papunta na. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Sino naniniwala rito na kaya kang baguhin ng Diyos? Sino naniniwala rito kaya kang gamitin ng Diyos? I pray that you will have a revelation of who Jesus is. Alam niyo, with all my heart, mawala man lahat, basta we have Jesus, we are okay. Jesus is everything that we need. And I hope na kung siya ay lahat ng kailangan natin, I pray, siya lang yung gugustuhin natin. Kasi pwedeng alam mong kailangan mo siya pero hindi mo siya gusto. I pray, sabihin mo sa Panginoon, Lord, kailangan kita at gusto rin kita. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Do you want me to continue? Number 3, the revelation makes you undefeatable.
And so sabi niya, I tell you, Peter, okay, balik tayo sa verse. So sabi niya, I tell you, Peter, okay, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Because may revelation ka kung sino ko. I tell you, no, that you are now Peter. I'm gonna change your name. The rock. And on this rock, sa'yo, ibibuild ko ang aking simbahan na hindi kakayanin ng trangkahan ng impyerno. The gates of Hades will not overcome it. Come on. Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo nga sa katabi mo ulit, ako yun. Again, where are they standing? They are standing at the literal gates of hell, what they call gates of hell. But sabi ni Jesus, sa'yo, itatayo ko ang simbahan ko at hindi mananaig ang galaw ng impyerno. Hindi po ito defensive statement. Hindi niya sinabing, okay tayo yung trangkahan. Kasi, listen to me, binanggit sa impyerno, trangkahan. Ang trangkahan means defense yan. Tama po ba? Hindi po offense, hindi po ang trangkahan ay, 'di ba, gamit for offense. Sword of, 'di ba, gamit 'yan for offense. So, lumalabas ganito, hindi ito defensive statement. Na sige, umupo ka dyan, and then basta hindi kayo magagalaw ng demonyo. No. This is a war declaration. Hindi sinabi ni Jesus na walang atake. No, hindi niya sinabi na magiging madali lahat. Pero ang sabi niya, hindi mananalo ang impyerno sa'yo. Aatake ka sa impyerno. At hindi kailanman mananalo ang impyerno sa buhay mo. Hindi sinabi ni Jesus na magsusurvive lang kayo. No. Ang sabi niya, lulusobin ninyo ang kadiliman. At yung kadiliman, hindi makakatagal, hindi magtatagumpay. Tingin mabuti sa akin, huwag kayong matakot sa kadiliman. Huwag kayong matakot sa demonyo. Huwag kayong matakot sa impyerno. Church, do not retreat, advance. Attack. Kung nakita ninyo na may galaw ang demonyo sa pamilya mo, attack. Mananalo ka. Wala akong kausap. Kung nakita mo na may galaw ang demonyo sa finances mo, attack. Magtatagumpay ka. Kahit harangin ng impyerno ang tagumpay mo, ang galaw ng Panginoon sa pamilya mo, hindi ito magtatagumpay kung alam mo kung sino si Kristo. Kailangan kilala mo kung sino ang pinaglilingkuran mo. Kaya ang sabi ni Christ kay Peter, hindi dahil sa galing mo, sabi niya, Peter, you are the rock, sabi niya, in which the church is built, no, and the gates of Hades. Tingin mabuti sa akin, hindi po ito, ang church ay hindi tatayo sa consistency natin. Hindi nga eh. Sino rito yung hindi ka consistent? Nainis ka na rin sa sarili mo. Okay. Ang church hindi tatayo sa galing mo. Ang church hindi tatayo sa performance ko. Ang church tatayo dahil sa revelation kung sino si Kristo. Yung sandaling sinabi ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God, yun yung bato.
Hindi si Peter ang foundation. Yung revelation yung foundation. Kaya hindi matatalo ang church. Hindi dahil malakas ang tao, hindi po, kundi tama ang nakita natin. Tama ang revelation natin. Mananalo ang church hindi dahil sa talento natin. Mananalo ang church hindi dahil sa personality natin. Mananalo ang church hindi dahil sa anointing natin o sa track record natin, pero sa revelation na hawak-hawak natin. Kaya kapag may nagtanong sa'yo, can you build something for God? Like, can you build something for God? Ang pwedeng tanong ay papaano? Tama po ba? Tama po ba? Pero sa totoo lang, ang dapat tanong is this: can you build something for God? I think yes. Why? Dahil skilled ka? Hindi. Dahil meron akong revelation. I have a revelation of that one who asked me to build it. Do you get it? May nagtanong sa'yo, can you build something? At nasagot mo, yes, I can. Why? Not because you're skilled enough, but because may revelation ako kung sino yung tumawag sa akin. Kasi may revelation ako kung sino yung nagsabi sa akin, itayo mo yan. Kapag may nagtanong, kakayanin ba talaga ng church? Can the church really do it? The answer is yes, not because of the number of our members, not because of the size of our budget. Wala nga eh. Sabi mo, wala nga eh. Hindi dahil sa abilidad ng pastor, pero ang church undefeatable because it is built on revelation, not on performance. Hello? Taas ang kamay ng mga kabataan. Kaya si Jeremiah, 16 pa lang tinawag na ng Diyos. Si David, at 17, pinahiran na ng oil ni Samuel. Taas ang kamay ng mga kabataan. Hindi kayo church tomorrow. Church kayo today. At the moment dumapo yung revelation sa iyo kung sino si Christ, I tell you, hindi ka kayang pigilan ng impyerno. Come on, palakpakan natin ang Diyos. Kahit po yung pinakamadilim na lugar, yes. Kahit po yung sabihin nilang school na hindi talaga tatanggapin si Christ, yung mahirap na school, yes. The gates of hell won't prevail against you. Tasa kami ng mga young professionals. Kung iniisip mo yung faith mo, every Saturday or Sunday lang. Sino rito yung feeling nila yung faith nila every Saturday and Sunday lang? Paabuti mo ng Monday. Paabuti mo ng Tuesday. Sa boardroom. Sa deadlines. Sa breakup. Sa disappointment. Paabutin mo yung revelation. I tell you, gagamitin ka ng Diyos sa madilim na lugar o sa madilim na yugto ng buhay mo. The gates of Hades will not prevail. Even sa sarili mong kwentong imposible nang gumalaw si Lord. The gates of Hades won't prevail. Taas ang kamay ng naniniwala dyan. Hindi ka lang survivor. Kaya mong salakayin ang kadiliman. At kahit gaano kalalim ang impyerno sa harapan mo, hindi ito mananalo. Number 4, and the last. So mga saktibo mo, last na. Number 4 is this. Sabihin mo nga, I love you, Jesus. You are the Christ, the Son of the living God. And number 4, tinuloy niya, Matthew 16:19. So sabi niya, you are, diba? Thank you, Lord. Basahin na natin, 16:19. So sabi niya, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom. Woo! Gusto ko to.
that whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Then he ordered his disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Number 4, the revelation gives you the authority. The revelation gives you the authority. It will not just make you unbeatable, but it will give you the authority. Yung may revelation kung sino si Christ ay binibigyan ng Diyos ng susi ng kaharian ng Diyos. Na kung ano yung fino-forbid mo, binabawal mo, okay? Susundin ng langit yun. At kung ano yung pine-permit mo, susundin ng langit yun. Hello? Sa Bible po, pag sinabi mong susi, ang ibig sabihin po nun authority. Sabihin nyo nga authority. Hindi lang po ito makakapasok lang sa langit. Ibig sabihin, una, makakapasok ka sa langit. Diba? Maliligtas ka. Pangalawa, mababago buhay mo. Pero pangatlo, ibig sabihin po nito, may authority ka sa kung ano ang pinapayagan at hindi pinapayagan sa ilalim ng paghahari ng Diyos. The church is not powerless. Hindi tayo talunan at walang kapangyarihan. Open your eyes. We are powerful. And we have delegated authority from heaven. Kaya kung anong binabind mo will be bound in heaven. Lahat ng pinipermit mo will be loose in heaven. Ano ibig sabihin ng bind? Bind means to forbid or restrict. Okay? Kaya pag sinabi mong hindi ko pinapayagan sa bahay na to ang galaw ng demonyo in Jesus' name. Hindi sa pangalan mo ha. Hindi sa pangalan ng mga anghel, walang bisa po yun. Hindi sa pangalan ng mga propeta, sa pangalan ni Jesus. Sabi mo nga sa pangalan ni Jesus. Lahat ng hindi mo pinapayagan will be forbidden. Lahat ng nilulus mo, lahat ng dinideclare mo will be permitted or will be released. Kaya pag dineclare mo, Lord, I declare for peace in our home. In Jesus' name. At nag-agree kayo, 2 or 3, I tell you, peace will be released. Hindi po ito random declaration. Ito po ay yung na-align ka na sa will ng langit at dineclare mo na rin finally yung will ng langit na mapatupad sa bahay mo, sa buhay mo, sa wallet mo, sa ministry mo. Hindi ko sinasabing boss ka ng langit. Oy, langit, boss mo ako Hindi ko sinasabi po yun. Kaya po yung mga kanta po natin, I tell you, may power yan. Lahat po ng prayers ninyo, may power yan. Naniniwala ba kayo? Hindi ko sinasabing boss kayo ng langit, ha? Hindi ko sinasabing utusan nyo ang Diyos. Ang sinasabi ko, binigyan ka ng Diyos ng authority. Na si Lord ang nagbigay ng authority sa iyo. Binibigay niya yan sa mga may revelation kung sino siya. Authority follows revelation. Kung wala kang revelation kung sino si Jesus, wala kang tamang paggamit sa authority at sa totoo lang wala kang authority. Kaya yung mga demonyo, alam nila Naku, may kapangyarihan yan over us. Tinanggap niyan si Christ Naglilingkod dyan kay Christ Tapos sasabihin mo, tabi-tabi po. Ay, hindi niya pa alam. Pala alam kung sino siya. O dige, atakihin natin to. Hindi niya pa alam kung sino siya Huwag kang magtatabi-tabi po. Hello? May authority po tayo sa mga demonyo. Pwede mong i-bind ang kasalanan. Pwede mong i-bind ang lies ng kalaban. Pwede mong i-bind ang addiction, ang generational patterns. May generational patterns
Kaya mo yang putulin. Kasi tingin mabuti sa akin, kung hindi po naputol yan, kakawawain yan ang pamilya mo down to the next generation, pati apo mo at apo ng mga apo mo. At mapuputol lang pala siya sa pangalan ni Jesus. Ilan dito yung sunod-suod? Lahat kayo, babaero. I tell you, demonyo yun. Dahil hindi lumaya, hindi pinutol sa pangalan ni Jesus, tuloy-tuloy, lahat kayo, babaero. Sino rito yung may sakit na pattern na? So, lahat kayo, lolo mo, mama mo, tita mo, lahat kayo. Pattern yun, kaya mong putulin yun sa pangalan ni Jesus. Hello? Pwede mong i-lose ang freedom. Pwede mong i-lose ang healing. Pwede mong i-lose ang truth. Pwede mong i-lose whatever you want to lose on earth. Lahat ng gusto mong i-release, na gusto ng Panginoon i-release mo, you can release it in Jesus' name. Ang tanong, may revelation ka ba kung sino si Christ? Kasi doon mag-uumpisa ang authority na pinagkakaloob sa iyo ng Diyos. Philippians 2:9. Sige, basahin po natin. Tapos na po ako. Sige, tawagin ko yung pianista para hindi na kayo galit sa akin, okay? Patapos na talaga ako. Philippians 2:9-11. Sabi niya, therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven, on earth, under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Si Jesus, may authority saan? In heaven, on earth, and under the earth. Anong laman ng under the earth? Impyerno. Galaw ng demonyo. Galaw ng kasamaan. Lahat daw yun. Diyan, lahat. Langit, lupa, impyerno, may authority si Christ. In Matthew 28:18, sabi niya, John, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, sabi niya, I'm giving you the keys of the kingdom. Sabi niya, go and make disciples. Yung authority nasa akin na, pinapasa ko sa inyo yung authority, may authority din kayo. Dahil may revelation kayo kung sino ako. Go. Go. Heal the sick, drive out demons, evangelize, preach the gospel, make disciples. Kung may authority si Christ, may authority ka rin. At binibigay niya yung authority din sa'yo. Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Hello? Yung iba, naku, huwag na nating i-rebuke. Baka naman lumabad ang demonyo. Wala tayong panama dyan. Tingin mabuti sa akin. Si God, ikaw, angels, demons. Yan po ang ranggo sa langit. Si Jesus, ikaw, anghel. Ang anghel nandyan to support you. Ang anghel nandyan to assist you. Gamit na gamit mo ba mga anghel mo? In Jesus' name. Pwede ka niyan i-assist. At demonyo. Ibig sabihin, mas malakas ang anghel sa mga demonyo. Yan ang ranggo. Tapos takot ka, tabi-tabi po. And so sabi niya, I've given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. And you have all the weapons. Alam niyo ba, may nag-reveal no, na ang mga satanista, sabi nila, grabe daw pala talaga kakapal yung armor ni God. Sobra raw kakapal. Pag daw dineclare ng isang Christian yung armor ni God, di daw sila talaga makapasok dun sa Christian. Pero numinipis
kapag nagkakasala. Pero pag nagre-repent, kumakapal ulit. Doon na sila nakakapasok pag numipis yung armor. Sabi mo nga sa katabi mo, live a holy life. I tell you, hindi makakapasok ang demonyo sa'yo. I-declare mo lang, Lord, sinusuot ko yung armor ni Lord. Hindi na makakatira lahat ng kalaban sa'yo. May mga galaw ang demonyo, ganito po gawin ninyo. Taasa kami ng mga nanay dito. Talaga? Pray. Alam niyo po, dapat ang minimum prayer natin 1 hour. And you pray, Lord, lahat ng galaw ng demonyo sa pamilya ko, winawaksi ko. Lahat ng blueprint ng kalaban, dinidestroy ko. Lord, kung nakatira man ng demonyo sa amin, Lord, tinatanggal ko yung spear na yung binabalik ko sa kanila. Lord, protektahan mo kami. Bawat isa sa amin may armor ni Lord. Protektahan mo ang household namin ng iyong presensya. No one, nothing can harm us. I tell you, whatever you release will be honored by heaven. Amen. Kaya lang ang problema, natatalo tayo. Bakit? Bakit? Kasi hindi natin alam kung anong authority natin. Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Acts 1:8, and you will receive power. Grabe may authority na, may power pa. When the Holy Spirit comes on you and you will be my witness. You've got the power. Ba't ka nabubuhay na talunan? You've got the power. But the question is this. Jesus is asking you right now, who do you say I am? Sino ako para sa'yo? And that will change your life. That will change the name of the game. You know, this question, when answered right, is a game changer. Is a game changer. Tatayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want you to close your eyes right now and please, yung katabi mo, wag mo nang tignan. Kanina magkakasama tayo dito. Pero ngayon, please, do not mind the person beside you. Now, huwag na nating alamin kung ano sinasabi nila patungkol kay Kristo. Huwag na nating alamin kung ano sinasabi ng mentor mo patungkol kay Kristo. Huwag mo na rin kurutin yung nanay mo. Anong sasagot ko? Ano ba sagot mo? As you close your eyes, the Lord is being personal right now. Sagutin mo ang tanong na ito ni Jesus. Who do you say I am? Who do you say I am? I want you to open your heart right now. And I pray that the Lord will open your eyes. That He will enable you to see a revelation of who Jesus is. Ang dami sa inyo, pagod ka na. Alam ko, pagod ka na sa buhay. At kaya ka nandito sa lugar na to. Kasi gusto mong mahanap ang Diyos na makakapagligtas sa iyo. Ang daming sinasabi ng tao. At nalilito ka. But today, hindi aksidente na nandito ka. God is the one who brought you here. And He's gonna reveal His Son. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Diyos, nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa para iligtas ka.
Diyos naging tao. Kailangan siya maging tao para mamatay para sa iyo. At kailangan yung mamamatay para sa iyo ay Diyos. Christ became man to die for our sins. And I tell you, hindi mo na kailangan mabuhay sa kadiliman. Hindi mo na kailangang mabuhay under the oppression of the enemy. Because Christ overcame it all. Tapos na ang laban. The authority has been given to Him. I pray that you will have a revelation of who Jesus is. Accept Him as your Lord and Savior. And tell Him, Lord, I want to be your disciple. I tell you, no one and nothing can harm you. Pwedeng may problema, pwedeng may mga pagsubok, pwedeng ipapermit ng Diyos ang winds at waves. But I tell you, He has overcome the world. You are safe in the hands of Christ. And even in death, lahat tayo mamamatay. When we receive Christ, I tell you, death is not our final destination. Death will just be dadaanan. Dadaanan lang. But I tell you, we will have life. Eternal life. In Christ Jesus. May mga ilan sa inyo, ang tagal nyo nang uma-attend sa church. Dahil sa mentor, dahil sa barkada, dahil sa kaibigan, naglilingkod ka rin sa church, pero wala kang revelation kung sino si Kristo. The Lord wants you to see who Christ is. And I tell you, finally, you will see your life changed. Dahil wala kang revelation, parang sinasabi mo, ba't ganito hanggang ngayon, ganito pa rin ang buhay ko. I tell you, God can give you a new name. You know, revelation, pagkatapos niyan ay renaming. God can rename you. God can change your life. If you will just see who Jesus is, and today He's asking again, who do you say Jesus is? I want you to talk to Him right now. Talk to Him right now. Hold your heart. No, hold your heart. Open your spiritual eyes and talk to Him. And I want you to answer that question. Answer that question right now. Open your mouth. Di kailangan sumigaw. Naririnig ng tenga mo. Come on, come on, come on. Importante ang confession. Hindi sinasabi ng isip. Ang sinasabi, kino-confess. That if you confess in your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. Importante ang confession. That you need to open your mouth. You need to confess that He is the Christ, the Son of the living God, that you need Him in your life, that He is the Messiah, that He is your Lord and Savior. Open your mouth. You don't need to shout. Just confess. And I tell you, gates of hell will be closed in your life. You will have magkakaroon ng reroute ang buhay mo. And you will be headed to eternal life. Thank you, Jesus. O rabasi, karabasi, karabasi, karabahate. O rabasi, karabah. Open your mouth. Open your mouth. Halalalala, katarabasi, arabate. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Recommit your life to Christ. Confess
with your mouth that He is the Lord, that He is the Messiah, that He is the Son of God, that He is the Lord of your life, that you will follow Him, that you're gonna trust Him, that you're gonna put your faith in Him. I just want you. I just more of you, Lord. I just want you, Jesus. I just want you, my Lord. I just want you, Jesus. I just want you. And the Lord, right now, is changing your name. The Lord is changing your name. Or may mga ilan sa inyo, pinapaalala sa iyo ng Diyos yung pangalan mo. Na the Lord is telling you, please stop identifying yourself as Simon anymore. Tigil mo nang i-identify ang sarili mo sa kung saan ka pinulot ng Diyos. Alam mo, kung sino ka nung wala si Lord. Alam mo yung patterns mo. Alam mo yung kahinaan mo. Pero hindi na yan ang pangalan mo. Stop saying, ganito talaga ako. Hindi na ako magbabago. Mahina talaga ako. Ganitong pamilya namin. I want you to be reminded kung ano